Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Master Sergeant Narding Pascual, Philippine Army. Retired, assigned sa 26 IB. Ako po ay naging DCAce 2017 at naging TOPS awardees din ng 2017 at naging may 2 Gold Cross at naging Abyss AP din 2014 sa 4IB. So, time na yon nung galing kami ng batalyon, nung unang target namin dito sa baba, sa area din ng San Luis, unang kuwan doon, within 3 days, may akong target na galing din sa tao ko, malapitan lang. Ang pag-jump off namin doon, madaling araw. So, pagkahapunan, nakadikit na kami. Pagdating namin doon, alas 8 ng umaga, hit namin yung target. Pero pagdating namin sa target, wala nang laman. So, sabi ko, wala ito, compromise. Ng campus, so nakuha namin doon, puro lang mga picture-picture. Wala nang walang indication na may presensya sa kalaban, wala na. Lahat, banks na lang. So, nung time na yun, tumawag ako sa batalyon, sabi ko, sir, wala na, walang laman. Pwede ba kami mag-exit? So, sabi ni Istray, sabi, sige, kung wala nang talaga dyan, baba na kayo dito. So, balik kami ng batalyon noon. So, nung pagdating ko sa batalyon, nung tinanong ako ni CEO, sabi niya, ano bang assessment mo? Saan ba yung going ng kalaban? Saan direction? Sabi ko, sir, nung time na yun, direction sa kalaban, southwest. So, papuntang area ng Adgawan. So, sabi ko, sir, kung pwede, habulin ko yan yung direction nila para doon din ako mag-gather ng information, kadagdag. Kung baka makapag-establish pa ako ng tao doon. So, doon time na yun, from batalyon, umuwi muna ako sa bahay ko mismo. Tapos kinabukasan, sabi ko prepare tayo. Kasi ang pagkakalam ko nung time na yun, yung expected ko ang kalaban malayo na. So, sabi ko, akyat tayo sa itaas para doon na muna tayo mag-establish kung ano may yung moving nila. So, doon ako nagkamali ng calculation. Kasi ang alam ko, southwest ang direction. So, yun pala, ang kalaban, di ko alam, nagkakandak na ng ambush sa kilometer 8, Barangay Balit. Nung kinabukasan, nag-exit namin, sabi ko sa tropa, akyat tayo. Kasi tapos na ako nagpaalam sa taas, na itaas na lang tayo mag-gather ng information habang magluluto tayo kung anong magandang target package natin. So, bandang alauna, akyat na kami. Nung October 22, 2017. Tamang-tama pagdating namin ng Balit. Kasi nung time na yon, yung Balit na yan, talagang must beast. Kanila lahat. Yung tao, yung lugar, at yung naka-establish doon ng mga sa kanila. Hindi sa government. Nagtataka yung tama-tama yun, sinama ko yung misis ko kasi yung papuntahan namin, Barangay Santa Rita, barangay ko din. Tapos nandun yung patrol base ko. So doon kami aakyat. So sinama ko yung misis ko yun at saka 2 anak ko. Pagdating namin dito sa Balit, nagtataka yung misis ko, sabi niya, Bay, anong klaseng tong mga tao to? Di ba galit to sa'yo? Tapos ngayon, pag nakita ka, tumatawa. Parang tuwang-tuwa. Sabi ko, mag-prepare ka na. Kasi, after doon dating tayo doon sa unahan, ambush na tayo doon. Sabi niya sa akin, totoo kaya yan? Sabi ko, totoo yan, positive. Sabi niya sa misis ko, bakit masabi mo ka mo? Sabi ko, alam mo yung mga tao kanina, yung tumatawa. Kung bakit tumatawa yon, sabi ko, tumatawa yon kasi alam nila mamaya patay na tayo. Yun ang nailagay sa isip. Kaya tumatawa, kaya nakita na yun, dumadaan tayo sa kanila,
Sabi ko, mamaya, mag-prepare ka na. So, tamang-tama, paglampas namin ng balit, basta sabi ko sa tropa, prepare lang kayo kasi maambus talaga tayo. Kaya may indication ako sa mga tao, indication na yan. Very happy sila na dumana tayo. So, after that, we are going to date. So, yun ang inaasam nila eh. Yun ang inaasam nila. So, tamang-tama, pagdating namin doon sa area, doon sa kilometer 8, ayun na. Nag-umpisa na. So, unang-una, sa haba ng permission nila, ang expected nila is makapasok ako mismo doon sa kilso nila. So, kaya lang, doon pa sa pa-approach sa first plateau nila, putukan na. Kasi ang expected nila, pag alis namin, umpisa doon sa pinanggalingan namin, nauna ako. Tapos yung pagdating namin dito sa, habang bumubing kami, palit-palit kami ng motor. Nung entry na ako nauna, pinuhuli ako yung dalawa. Nung una si Olibay na nauna, siya naman yung nauhuli. So expected nila, ako yung nauna. So palit-palit kami ng posisyon sa motor. So, yun ang kanila. Ang expected nila, ako yung makapasok doon sa Kilson. So, ang nangyari, yung nauna, kasama yung anak ko at saka yung pinsan ko, sila yung nakapasok doon sa Kilson. So, pagbagbag nila sa kanila ngayon, diretso na. So, ang the worst doon, pag naambus ka, nakasama mo yung pamilya mo. So, sa akin kasi, hindi ko alam kung talaga may chance pa tayo na mabubuhay or wala na. Pero sa time na yon, wala akong ibang inisip. Sabi ko, di pwede talaga akong mamatay. Di bali sila ang ubusin kung papatayin kaysa akong mamatay. Yun lang. Yun ang nailagay ko agad sa utak ko. So, ngayon, nung putukan na, ang unang sabi ng misis ko, bay, accidental yung nauna. Sabi ko, hindi. Ambush na to. Putok yan ang kalaban. So, ang ginawa ko, paglingon ko dito, doon sa left side, bagong kaingin. Tapos bagong tanim yung mga limonsituhan doon. So, wala kaming makita na pwede kaming makapagtago doon. Wala talaga. Plain na plain. So, doon naman sa part ng kalaban, sa right side, doon yung position ng kalaban. Malapitan lang. So, ang agwat, imagine mo, 5 to 10 meters lang. Sa gitna ka pa ng kalsada. So, naisip ko doon, noong time na yon, mas lalapit ako sa kalaban kasi alam ko na yung galawan doon. Kaysa palayo pa ako, na naging target paper pa ako na walang cover namin. So, ginawa ko doon, hinila ko, palapit kami sa kuan kasi yung sa gilid ng kalsada may curves kunti. So, nung palapit na kami, mga 5 meters na lang, ngayon, hinawakan ko yung misis ko tapos pinadyakan ko yung motor ko. Tapos sabi ko, sabay baba. Drop. Pagka-drop niya, nagniling ako. Sabi ko, kinuha ko yung isang cellphone ko na take and text. Sabi ko, tumawag ka kahit sino, hingi ka ng reinforce. Tapos yung isang cellphone ko naman, na Globe, tumawag ako sa batalyon kay Isto. Sabi ko, sir, encounter kami. Ito yung Gold Charlie, kilometer 8, Barangay Balit. So habang nag-usap kami, nilagay ko na sa bulsa ko yung cellphone ko. Habang pagbakbakan ako, kinakausap ko yung intelligence officer ko. So, sir, ganito lang. So, sabi niya, kumusta kayo? Okay lang, sir. Huwag kang mag-alala. Kami. Still fighting kami. So, habang yun, nakipagbakbakan kami, sabi ng misis ko, bay, mga bata, bay, mapatay na tayo. Kaya sabi ko, huwag mong isipin yan. Kasi, uubusin ko yan habang hindi sila sumatakbo. Yun ang nilagay ko sa isip ko. Talagang tapang talaga yung ginagawa. Ang ginawa ko kasi yun, sir, gusto ko, ipataas ko yung moral ng mga bata ko. Yung bisan, kahit nasa gitna na kami ng bingit ng kamatayan, pakita ko pa rin sa kanila na di tayo pwede mamatay. Yeah, nanggaling tayo kanina. Ang gusto kong ibigay sa kanila, yung moral. Kung
ano ka-progressive na naging commander na sa ground ka. Mm. Hindi ko pinakita na, kaya ako sa totoo lang, yung takot na yan, nasa akin pa rin yan. Mm. Natatakot din ako, pero yung takot na yan, hindi ko pinakita sa mga tauhan ko. At ito lang. Kasi kung ang tao mo kasi, alam ko, natatakot din yan. Pero nakasalalay yan sa'yo na commander. Pag nakita nila na takot ka, sure na failure ka talaga. Kasi yung tao mo, hindi gumagalaw yan pag hindi ka gumagalaw na commander. Mm. So, yung ginawa ko, yung boses ko, yung unang moral ko sa tropa, huwag kayong mag-alala. Uubusan natin to habang hindi sila tumatakbo. So, sabay sigaw yan. Eh, si misis mo. Si Mrs. sabi ko, huwag kang tatayo, drop ka lang yan na dyan sa kilid. Pero walang kuhan, walang makabirat. Sa kuhan lang, curve lang kunti. Huwag kang tatayo lang. Okay. Tapos tawag ka lang. So, tawag siya sa patrol base, sa Santa Rita. Kasi yung ibang tropa ko, sir, nasa sa patrol base. Yung ibang naman, naka-RS doon sa kilometer 15. Oh, so, kasama natin dito yung tatlong RS na unang nagrespondi sa akin dito. Unang nakaabot doon sa encounter site ko. Yan, kasalukuyan ini-interview rin yung isa sa nang-ambush sa'yo. Oo, sir. So, sa time na yun, sabi ko, basta ubuso natin yung pero ito, pang bigay kong moral sa tropa. Ay, huwag kayong matakot. So, sabi ko sa isa yung kapgo na buddy ni Tata, sabi ko, bantayan mo si ate mo, dyan ka lang, mag-cover fire ka sa kanya. Tapos sabi ko, Tata, okay, ready, ano tayo? Sabi ko, sige, master. Sabi ko, okay, chase mag. Pag chase mag, tingnan natin kung kuan mo, yung hihinto konti yung putok ng kalaban, saka tayo kasi alam ko yun, mag-change mag yan. So, pag hinto ng volume fire sa kalaban, ay ko assault tayo. Ang ginagawin, dalawa lang kami mobile bounce assault. May palitan lang tayo. Abante ako, tapos bagbag. Change mag na naman ako si Hulibay naman na abante. So, dalawa kami mobile bounce yan. Hanggang yung kalaban, sigtalunan na doon sa gilid, may mga clip doon. Wala na. Wala kayong ka-cover-cover eh. Wala. Galing tayo kanina doon eh. Oh, so sila, okay yung posisyon ng kalaban kasi yung kanya may mga ano man doon, makatago yung makaka-cancel yung katawan nila. Pero kami wala talaga. So ang ginagawa ko doon, nakasabi ko, basta abante lang tayo. Di tayo pwedeng umatras. So yung isang platon, nawalog namin, napalis namin, tiktakbuhan na eh. So wala na silang communication sa command. Takbo na. So nakita ko naman yung sa dulo, umassault na naman yung doon sa kill zone, umassault din yung isang platon. So, buti na lang yung doon, yung unang anak ko, yung naunang motor at saka yung dalawang body kong yung pag-assault sa isang platon doon sila nag-cover fire. Nung pag-cover fire nila, doon maraming wounded. So kaya yung nag-assault ng NPA, balik! Kami na buhay pa pala! So sabi ko, abante tayo. Ano natin sila? Kabira natin sila para mahila natin. So doon, dahan-dahan kami. Yung libayan, dalawa lang kami. Yung dalawa lang naman, yung pangalawa kong anak, dalawa sila doon na malapit sa landmines. Sabi ko, huwag kayong tatayo. Then, huwag kayong alis. Drop lang kayo dyan. Safety na kayo. Kami nang bahala. Dito, kami nang bahala. Basta yung barilin nyo, yung papunta sa inyo. Kung palapit sa inyo, lapitan kayo, saka kayo bumaril. Pero kung all lang kayo dyan. So, pababa na kami ni Hulibayan hanggang papunta doon sa Kilsun. Dahan-dahan kami. Palitan lang kami ng change mag. Dahan-dahan. Grabe, yan yung mga tawag dyan eh. No nerves ang tawag dyan, Oo. mga ganyan eh. Wala kang makitang sabing mag-drop ka pa dyan kasi plain yan eh. No, plain na plain. So, Anong kwan nun, master? Umuusok yung... umuusok. Tapos, nakalimutan ko, nung una pa lang doon sa unang posisyon namin, 2 bisis na kami tinalbogan ng hand grenade. 2, 3. Hand grenade. Yung hand grenade naman, tinignan ko. Nung tumama yung hand grenade sa likod ko, sabi ko, Lord,
ikaw nang bahala. Mm. Tama-tama yung kwan, sir, nung andun na yung hand grenade, hindi na pumutok, umuusok lang. Yung dalawang hand grenade, umusok lang. Okay Dalawang grenade dalawang landmine di pumutok. Oh, sir. Talagang So, ano yun. yung una yung hand grenade, umusok yan. Pagtingin ko, pumikit na yung mata ko. Mm. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Pagmulat ko, hindi na pumutok, umuusok lang. Okay, dito na kami. Sabi ko, aso tayo, punta natin yung main body nila para makaber fire natin yung tropa natin yung sa baba. Pero yung anak ko, hindi ko pa alam na wounded na nung time na yun. Ano yung anak mo? Gaano kalaki na nun? Butas yung dito, sir. Tapos yung, di ba, may ano man dito natin, parang dila-dila. Wala na yun. Tapos basag yung mga bones dito. Bata pa siya nun? 16 years old. So, marunong na rin bumaril. Walang baril yun, sir. Ang may baril, yung kasama kong cup kong dalawa na escort ko yung isa, tapos yung isang cup ko. Pero sila cup ko. Mm. Sila yung may baril. So, tamang-tama, yung sa kanila, yung lead scout ko, yung anak ko lang yung may tama. Yung dalawa, wala. Yung ginawa nilang cover, yung motor lang, paghila, doon yung anak ko. Tapos yung makita mo yung ground kanina, patang-patag. Walang Popost ko nga yung actual ground para ma-appreciate na. wala kang makikitang pwede mong pagtaguan. Wala talaga. Tapos tumalbog niya yung M23, andyan sa kalsada. Mismo. Umuusok. Yung M23 pumutok. Pero makikita mo yung kalsada, yung kan mo doon, tumatalbog lahat yung kan, yung balas, yung bato. Talbugan lang yan. Parang ano ba? Parang kinukuryente. Tapos yung lupa, yun lang makikita mo. So, Pero yung kalaban doon, wala rin masyadong cover eh. Kumbaga, wala man... cover, ako lang sir, naka-cancel lang. Cancel. Concealment, nakatago lang sila pero wala rin silang cover. Kaya nung nakita nila agresibo rin kayo, talagang atras talaga sila. Sir. So, tamang-tama na doon. Nung pagbaba na namin papunta doon, sabihan ko yung dalawa, yung nakatago doon na bata ko. Sabi ko, kumusta kayo dyan? Sabi nila, okay lang kami, dali sa jet. So, sabi, sige, wala lang kayo dyan ha, huwag kayong magpaputok kasi abanti kami. So, abanti na kami ni Hulibayan. Tama-tama, nahagip ko yung pa-withdraw na ba. So, diretso na. Nung kanina, sabi ko, tangina, wag lang kayo tatakbo. Yung harap-harapan ba? Pero anong nangyari pagkatapos ng kay misis mo? Natakot na? So, nung time na yun, na-search ko na. Sabi ko sa dalawang bata ko, labas na kayo dito. May ano kayo dito? May, kumbaga, nasa amin, baboy, karne. May nakarne ako dito. Kukunin nyo. Mga anak mo yun. Yung paglabas niya, lumapit niya yung dalawa. Tingnan niya, sabi na, saan? Sabi ko, hello. Yun yung naka-AK-47. Ganyan lang yung baril. Hindi na nila nahila. Tapos sabi, dalhin nyo yun sa kalsada. Grabe, yan yung mga... Tapos sabi ko sa dalawa, kumusta kayo? Okay lang, mas sergeant? Pero yung anak ko, sabi siya isa, may galos. Putang ina, ba't hindi kayo nagsabi kanina pa lang? Hindi nila na-tourniquet. Taka ko pinuntahan, tapos na ako nag-search. Takot, titingnan ko. Wala. Sabi ko, wag kang maliit lang to. Dito, malayo sa bituka. Pag high moral ba? Malayo sa bituka. Grabe. So, nilagyan ko ng tourniquet dito. Tourniquetan ko. Tapos wala kaming dalang cancer, first aid. Hindi ko yung pistawil. Tupi ko. Klap ko ng binan ko. Lagyan ko ng unang cancer, first aid. Lagyan ko ng tourniquet. Kasi okay na to. Kasi malayo sa bituka yan, pero alam kong malaki. Pero gusto kong hindi niya maano ba. Gusto ko high moral. Anak mo yun eh. Ako nga, sir. So, doon ako second times Gold Cross. October 22, 2017. So, halos magkadikit-dikit lang yung time na yun, sir. Nag-tops ka. Yung taon, isang taon. Nauna DCS, tapos nag-tops ka, tapos 2 Gold Cross. Kaya ka legend. Ulitin ko, ang tawag sa'yo dito, immortal eh. Nung pagdating ko nga kahapon dito, ikaw yung unang pinarada ng kwan eh. Ito ngayon, Master, someday, retired ka na eh. Someday, huli nga, hindi lang someday.
bukas mapapanood na itong mga ganitong series mo. And para ito sa mga susunod ba na mga, lalo na ano mo to, message mo ito sa mga sumusunod sa'yo dito sa Yes, sir. 2026. Yes, sir. Sa totoo lang, itong lahat na nadaraanan ko in term na andyan pa ako sa serbisyo, hindi ko talaga pinangarap yan. Hindi ko talaga ini-expect yan na makuha ko off the record. Nung una akong napasok sa military, na private ako, nung kasagsagan ng Lanao, nung kaguluhan sa Lanao, nung doon kami, sabi ko sa sarili ko, Lord, bigyan mo na akong lakas. Umabot lang ako ng 20 years, kahit corporal lang yung maabot ko, makapagretiro. Bliss na ako doon. Makapagretiro lang ako. Yun lang ang hiningi ko sa kanya, Lord, 20 years lang, kahit corporal. Makapag-retiro lang ako, okay na ako doon, sir. Yun lang ang una. Yan lang talaga ang pinangarap ko, sir, na naging sundalo ako. Yun lang. Yung, ano man yung kwento ko ngayon, hindi ko pinangarap yan. Pero, dahil nandito tayo, ito yung serbisyo natin, ay, ang sa akin lang kasi, sir, pag dito ka na, kahit anong gawin mo, di mo maiwasan. Anong sabihin? So, di mo maiwasan kung papasok ka sa ganong klaseng sasapit ka sa bingit ng kamatayan. Kasi trabaho natin. Trabaho yan. Trabaho natin. So, sa akin, sa ngayon, sa active pa sa serbisyo, ang naging sandalan lang natin una-una, ang Panginoon. Manalig ka lang at gawin mong tama kung anong binigay sa iyong trabaho. Gawin mong tama. Then, pangalawa, sa atin, kasi pumasok tayo dito, may sahod na tayo. Dito na lahat-lahat nakasalalay yung, yung kinabukasan mismo ng anak natin. Dito na. Dito na. Kasi yung sahod natin, yun ang pinapakain natin sa kanila. Yun ang lahat-lahat ng kailangan nila, andun na. So, yun ang pinaka-ano ko dun. Dapat, isa puso. Isa puso. Yung unang panindigan natin, yung pamilya natin, yun ang sandalan natin. Una natin sinasandalan. Kasi, sa atin, walang ano yan. Hindi man natin alam, ngayon, bukas, pumatay na tayo. Importante, may maiwan nating, direksyon para sa ating mga anak. Yun lang, sa akin. Tapos ang ngayon, active pa ngayon, hindi ko sabihin, tularan niyo ako. Kasi, kahit ako, hindi ko pinangarap yan. Basta gawin lang ng tama yung trabaho. Isa puso. Sige. Ito na, sa mga mismong sumusunod sa'yo sa 26. So, dito naman sa mga katropa ko, dati sa 26IB, basta't gawin nyo kung anong utos sa ating commander, kung anong intent niya, i-execute natin ng maayos at i-accomplish natin ng tama. So, gawin nyo kung anong responsibilidad nyo para na kung ano yung sa ngayon na tayo palapit na sa halos sa makikita ko dito sa part na area nito. Halos 2 to 3% na lang ang kalaban. So, malapit na mawakasan. So, importante ma-sustain natin yung peace and order. Tapos may sustain natin yung kahit sa operasyon. Kasi alam ko yung NPA, alis man yan, mawawala man yan, pero pag walang sustainability, babalik yan. So, may sustain natin ng maayos. Sa mga IP soldier, final to. Sa kagaya ko naman, IP soldiers, ako alam ko, mahirap sabihin, pero sa time na active pa ako sa serbisyo, so iilan din ang naging na-enlist galing sa akin. So sa estimated ko, halos isang platoon
Yung dahil sa'yo. nang dahil sa akin, na sumama sa akin. So, naging sundalo rin sila. So, na kagaya sa akin. So, ako, susundin nyo yung nakita nyong tamang ginagawa ko nakatulong sa inyo. So, yun din ang gagawin nyo, maitulong nyo sa mga followers nyo. I-share nyo yung magandang idea na nakikita nyo ginagamit natin. Nandun tayo sa area. So, i-apply nyo yan. Kasi nakita ko, sa ginagawa ko dati, yung ginagawa ko 100% epektibo. Maraming salamat, Master.